At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ayan ay usapang Gaban nga tayo dahil usap-usapan na nga rin ngayon yung sinasabing possible na may mangyayaring masama rito kay Gaban at ito nga ay yung mamamatay siya. So ayan, so paano nga ba mangyayari yan? So ayan yung titignan natin ngayon. So very short lang to kaya ayan, ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin to. At ito nga ngayon ay umaangat na nga yung usap-usapan yung patungkol rito kay Gaban na pwedeng mamatay nga raw si Gaban dito mismo sa may Elbaf Arc at dahil yan sa tutulungan niya itong si Luffy dyan sa kamay ni Imu. So kasi diba nung sa nakalipas na video natin na pag-usapan natin dyan na yung isa sa mga napipisil na pwedeng tumulong kay Luffy ay walang iba kundi etong si Gaban. So bagamat hindi pa natin alam kung ano na yung current status na ito ni Gaban kasi hindi natin alam kung nasan yung si Gaban. Ang alam lang natin na umalis yan, sumama yan kala Sanji para bumalik dyan sa may battlefield. Pero yun nga pagkatapos doon ay wala na tayong alam kung ano na nangyari kay Gaban. So nakita natin si Zoro pumunta doon kay Saint Summer, si Sanji pumunta naman kay Saint Killingham doon banda kala Zaza para nga tulungan yung mga batang higante. Tapos itong si Gaban ay nawala na sa picture. So kaya nga ngayon ang speculation na biglang darating itong si Gaban kung nasaan si Luffy para nga tulungan yan. So yung iba sinasabi na parang may problema sa theory na yan o sa speculation na yan kasi di ba nga si Colon na kidnap na kinukuha na ni Rain Zaza at anak nga ni Gaban si Colon. So ang tanong nga nila rito, sinong uunahin ni Gaban? Si Luffy ba o yung anak niya na si Colon? So kaya hati dyan yung One Piece community natin. So yung iba sinasabi na syempre si Colon yung uunahin ni Gaban, dun yan dediretso kasi anak niya nga si Colon. So kumbaga, yung basic lang na reasoning, uunahin mo yung pamilya mo kaysa sa ibang tao. Pero yung iba naman sinasabi na hindi, dito kay Luffy pupunta itong si Gaban kasi napaka-delikado nga napaka-dire na ng situation nila Luffy. So kaya ayun, pipiliin ni Gaban na iligtas itong si Luffy kaysa dun sa anak niya si Colon. At saka isa pa, kasi alam ni Gaban na itong si Sanji papunta na kung nasaan yung mga batang higante para nga i-rescue sila. So ang mangyayari niyan, posible na itong si Gaban ipagkatiwala niya na kay Sanji yung kaligtasan ni Colon pati na ng ibang mga batang higante dun. So kaya nga, itong si Gaban magde-decide siya na tulungan iligtas itong si Luffy. At saka diba isa pa, itong mga natitira na Roger Pirates natin ay seemingly tinutulungan nilang erase yung pinaniniwalaan nila na magiging hari ng mga pirata. At ito nga parang nakikita natin na parehas ito si Rayleigh, sila Shanks at maging itong si Gaban parang napipisil nila na magiging hari ng mga pirata ay itong si Luffy. Now, kung naniniwala sila na si Luffy yung next na magiging hari ng mga pirata ay hindi hahayaan ni Gaban na mamatay lang basta-basta dyan itong si Luffy. So kaya yun, in short, dediretso si Gaban dyan kay Luffy para i-rescue yan sa kamay ni Imu Sama. Pero dito na nga papasok yung sinasabi na possible yung pwedeng masamang mangyari kay Gaban at eto nga yung mamamatay siya. Kasi diba hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat na eto si Gaban bumalik siya dyan sa may battlefield kahit na di ba siya talagang totally na nakaka-recover kasi diba matinding pinsala na natamo ni Gaban at ayun nga nagpupumilit lang siya na bumalik din sa battlefield at ayun nga in fact buhat-buhat nga lang siya ni Sanji. So alam niyo yun, yung di pa nga masyado makagalaw, may makatakbo nga hirap itong si Gaban tapos bumalik siya dyan sa battlefield. And how much more yung lalabanan niya pa itong si Imu Sama. So kaya talagang tagilid itong si Gaban kapag ganyan nga yung ginawa niya. Pero yun nga, dito na ngayon nag-aaris yung mga tanong na bakit naman pupunta itong si Gaban dyan kay Imu para labanan niya. Alam niya nga na hindi nga maganda yung condition niya. So kasi diba alam natin na sa lahat ng mga characters dito, yung mga makakatulong kay Luffy, si Gaban talaga yung may pinakamalakas na Conqueror Haki dyan. At alam naman natin, yung Conqueror Haki, yan lang yung panlaban kala Imu. So si Zoro nandoon nga kay Saint Summer. Tapos itong si Sanji, di pa niya na-unlock yung kanyang Conqueror Haki. So kaya walang choice itong si Gaban kung hindi talagang tumulong yan kay Luffy kasi sa lahat-lahat dito, siya lang yung matinong nakagamit ng Conqueror Haki. So somehow, baka makaisip ng paraan itong si Gaban para nga
ma-rescue niya si Luffy. So hindi na yung tatalunin itong si Imusama. Yung ano lang, basta makuha nilang, ma-rescue niya lang yung si Luffy. Ayun lang, tapos na yung trabaho niya. Pero dito na nga ngayon papasok yung isa pang sinasabi na sa pagkamatay nito ni Gaban, baka ayan na yung mag-trigger para mag-evolve o lumakas itong si Luffy dyan. So kumbaga pag nakita daw ni Luffy na mamatay itong si Gaban dyan mismo sa harapan niya, ay baka nga dyan na mag-trigger yung sa emotion ba nito ni Luffy, tapos bigla siyang mag-snap at dyan na biglang mag-evolve itong si Luffy. So ito matindi pero may punto naman yan, kasi kung usapang anime lang, madalas ganyan yung nakikita natin na ayun nga, pag merong masamang nangyari dun sa mga kasamaan mo, sa kaibigan mo, tapos nakita mo pa yan sa harapan mo, talagang nagbo-burst yung emotion mo, tapos yung bigla kang lumalakas. So parang ano lang ba, may pagka Dragon Ball ganyan. So ayun, yung naiisip nga rito na pwedeng dahilan para mag-trigger etong yung sa pag-i-evolve ni Luffy. So biglang na-shift yung usapan sa pag-evolve nito ni Luffy. But then pagkatapos nga niyan, isyan guys, hanggang dito lang itong video natin patungkol kay Gaban. Pero yan, kayo ba sa tingin nyo, mamamatay nga ba itong si Gaban dito sa Elbaf Arc, at ayun ay tutulong ba siya dyan kay Luffy para iligtas yan? So siguro pa i-comment na lang dyan sa baba. At yan ay ulit, ay maraming salamat sa walang samang pag-support at paano dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.